Natutulog sila. Ay, sige na, sige na. Pwedeng pumasok, kuya. Natutulog si baby. Baby. Ay. Kamusta na bata? Nagtikag. Naiinitan ka? Init ngayon, ano? Kumusta na? Diba- Hindi ka nakapunta sa Hindi. Di ba sa 31 dapat yung schedule niya? Hmm. Nagpa-reschedule na lang ulit kami kasi hindi pa kasi na wala ng ubot sipon. Parang lumala yung niya, yung ubo niya tsaka sipon niya ng biyahe na pauwi na dito. Iyakin nga nung umuwi kami dito. Kaya nagpaano na lang kami. Tinawagan namin ng ng mama niya. Tinawagan namin yung number dyan sa yung para sa EEG dapat niya. Tinawagan namin. Hindi nila nasagot. Yung ginawa na lang namin, itinext na lang namin ni mama. Sinabi namin na kami yung outpatient na naka-schedule ngayong araw sa EEG. Dapat 31 kayo babalik, di ba? Oo. Noong Dapat July 31 31. schedule dapat niya. Hindi kayo nakabalik dahil Oo, kasi nagkasipon masyado ubo. pa kasi yung ubo sipon at saka yung sipon niya. Baka hindi rin siya i-EEG pag Oo, may ubo. sayang lang yung namin pagpunta. Ngayon, okay na siya. Okay naman siya. Minsan may lumalabas na sipon pero hindi naman tulad ng dati na palaging tumutulo. At saka maano na siya. Wala na yung halak. Wala na kasi nung pinaiinom ko lang siya nung pinaiinom ko lang siya ng gamot niya hanggang sa makumpleto yung yung araw para sa niya. Naging na siya, Nebiol. Oo, nilibyol ko din siya. Kasi sobrang ubo nung magpunta tayo sa Tacloban. Yung nangyari sa kanya, na naman niya yung klima, na isusuka. Buti naman. Kaya na gumaling na yung niya. Ubo niya. So, nag-reply yung Oo, nag-reply nung sa Tacloban. yung sa Tacloban, nag-reply naman. Sabi sa August 21, andyan nga yung sa cellphone ko. Tatanungin ko nga din kung pag mai-EG na sa August 21, itatanong ko din kung kinaumagahan pwede nang makuha yung result ng EEG niya kasi para sabay mabasa ng doktor niya. Para isang lang kami pagpunta doon kasi kumbaga magi-stay na lang kami doon sa gabi. Kinabukasan na kami uuwi pag makuha na namin yung result. Para hindi masayang yung pamasahe. Nakasulat doon sa papel 4 to 6 days ata. O 3 to 6 days bago makuha yung resulta ng EEG. So, babalikan pa din? Iwan ko kung tatanungin ko nga yung doktor na mag-EEG sa kanya kung makukuha yung result kinabukasan. Sana makuha ka agad para hindi naman. Para hindi na So, pag may resulta na, ang next natin gagawin, itatanong mo sa doktor kung meron ka ng EEG. Siguro yung resulta ng CT scan, ipapabasa mo din kay doktora. Sabay yun ng yung EEG at saka yung CT scan. Ipapabasa ko sa doktor niya. Tapos Kay doktora La Torre. Oo. Para siya na yung mag-refer ng kung ano yung medisina or kung Para kailangan ng therapy. Oo. So, sana makuha lahat para maano na natin yung next na process sa pagpagaling kay baby. So, yun nga, nabasa rin natin na talagang microcephaly yung case niya. So, ang microcephaly, maliit talagang ulo. Sabi nga ni Dr. Latorre na
pag hindi pa daw madagdagan yung head circumference niya kasi maliit yung ulo niya. Mm. Yung 10 months, nasa gitna yung line, andun kasi yun. Ano daw, pag hindi pa daw madagdagan yung size ng ng ulo niya kasi ang liit kasi ng ulo niya, matatawag na siya na inborn. Oo, Inborn ganun na talaga. microcephaly. Kasi daw maliit. So, ang option dyan, pag once medyo hindi niya magagalaw, therapy ito. Maano naman niya, pag nakahiga, palagi niyang inaano niya yung paa niya. Ibig sabihin, medyo okay. Oo. Kasi nagagalawan niya. Ito, naitatayo niya or bumabagsak. Naitatayo niya yung dalawa. Wala, sige, ganun mo. Pero pag yung ito, parang nakaano siya. Nakaunat. Baby. Stand up, di. Stand up, di. Stand up. Nakatingkayad. Nakaano yung... Hindi siya naka-flat na Oo. apak mo. Yung plate niya. Nakaano. Pero pag pinatatayo ko siya ng ganito, kasi palagi ko naman siya ini-exercise para na-flat yung tayo niya. Umaano naman siya, kaso masyado lang talaga niya Oo, kasi ganyan nga yan. Oo. Meron kaming isang natulungan ganyan din. Hindi siya nai-plaplat yung Oo. Yung kaliwa niyang pa ito, okay yung pagtayo niya. Ito lang talaga parang yung yung buto niya dito parang Tas ang tigas pag pinatatayo siya, parang malakas yung niya. Yung pag-apak Pwersa niya. niya. Tas yung kamay niya magalaw din kasi pag nakahiga siya, palagi siyang gumaganyan yung Unat-unat. Oo. So, walang problema siguro yung kamay. Meron. Meron din? Pag hindi naman sa... Ayan, Pag humahawak siya. pinahahawak ko siya ng mga bagay, hahawakan niya. Pag nakahawak din ako, hahawakan niya. Pero pag binibitawan ko na, binibitawan niya din. Nabibitawan niya. Oo. Tulad ng ito, pag pinahahawak ko sa kanya. Minsan kasi parang kinukuphawan hiya. Tinigi, turaw rahit iya. Oo. Pag nakakabalik ka kay Dr. Latore, itanong mo yan kung okay ba yung kamay niya at saka yung paa niya. Kung meron bang chance makalakad. Kasi na to, di ba? 10 10 months? months, oo. Dapat medyo na yan, pag 10 months, nakakatayo-tayo ng konti. Talagang, siya, delay. Hindi na talaga. Ayun, nabibitawan niya. Buti nawala na yung kanyang ubo. Ang tindi ng ubo na ito nung isang araw. Yan siguro kaya iyak na iyak sa sasakyan. Papunta tayo. Buti nga ngayon hindi na. Basta sundin mo yung follow-up nyo, ha? Opo. August Sa 21. yung schedule niya. Para natin, Pupunta kami, Miyerkules. maagapan pa kung sakali man. Miyerkules Miyerkules. ng mga madaling araw. Sige, ganun na lang. At sinadya lang natin din bisitahin kasi gusto kong malaman kung nakarating ba kayo doon. Hindi. Nagpa-reschedule na lang ulit. Okay lang yun. At least may reschedule kayong may Kasi date na kung kailan kayo babalik. Na-provide din namin na pera. Pamasahe lang talaga. Sakto, meron. Nawalan kasi sila ng trabaho. Sakto din, nawala yung trabaho nila. Anong trabaho niya ngayon? Wala. Wala. Hindi sa lahat sa bahay. So ilang araw na siyang walang trabaho. So, Simula pa ng natapos sila ng trabaho, Webes. Tapos, pagka-Biyernes hanggang ngayon, wala na. pwede siguro to sa bahay. Walang kasama si Kuya Jeffrey. Kasi may sakit yung labor ni Kuya Jeffrey.
i-message na lang kita. Oh, sige. Kung halimbawa bukas, pag wala pa siyang trabaho. Ano? Oo, wala pa kasi, hindi pa kasi tumatawag yung mga pinsan ko. Sila kasi yung nagpapatrabaho. Sige, Wala para kasi doon. may ano siya, may income man lang. So, ito, meron pinapabigay pala si Tita G na 2,000. Sakto, di ba, ang naipon nyo lang yung pamasahe papunta. Ito, ang sabi dun sa request yung EAG, nasa 2,000. 2,530. So, ito muna, bigay ni Tita G. Total, matagal pa naman ang August 21. Oo. Ika-5 pa lang ngayon, babalikan na lang kita para makumpleto itong pambayad natin sa EAG. Buti nga napanood ni Tita at meron tayong magagamit para sa kanya. Balon. Nag-i-school na to? Oo, grade 1. Dito kang papa. Binibigyan nyo, magkano ang baon niya? Tag-gis, pag-aga, pag-tulog singit. Anong ano na niya? Anong grade na niya? Grade 1. Ito, may G's. Ayaya di. Iri na yung balon niya. Kaya, ibigay mo Pepa. Yeah. Hera, balon. Mano ka? Maano ka man? Thank you po. Arigato. Sabi niya. Itimbag. Diyan lang naman ang school niya, di ba? Malapit lang. Andun pa sa may libas, dun papunta. Hindi ito dito. High school yan. Sige, ito, hawakan mo to. Huwag mo tong gastusin, ha? Opo. Kailangan pag sinabing pang-EAG, ha? Opo, sir. Bigay ito ni Tita G para kay baby, pambayad sa EAG. Thank you po, Tita J. Mapapa-EAG na po namin si baby. Maraming salamat po. God bless po. Tapos, pag once natapos ang EAG, trabaho lang yung asawa mo kasi baka i-therapy ito. Siyempre, ang bibigay ng gobyerno, yung AX, hindi naman pang, kumbaga, every 3 months. Sabi nga ng sabi nga ng asawa ko, pumunta ka na daw dun sa DSWD, maglakad para ma-therapy siya. Sabi ko naman, hindi pa siya Pwede. therapy kasi kailangan muna mabasa ni Doktora Latuli yung niya. Yun din yung sabi ng mama niya. At saka, Wag na muna kasi para pag matapos na dapat doon, saka na kami pumunta manghingi ng tulong sa DSWD para sa therapy niya. At saka manggagaling sa doktor yung request ng therapy, hindi yung pupunta ka lang kay Ma'am Dalia para sabihin na iti-therapy. Kasi sila yung nagko-quote niyan may quotation kung pang ilang buwan yung ibibigay sa iyo na therapy, tapos ipapasok sa DSWD. Kasi hindi naman siguro kada yung isang week, hindi naman siguro lahat yan gagawin. Sa isang linggo, alam ko 2 o 3 session lang. Kasi siya, baby pa kasi. Ganun nga yan, hindi yan araw-araw. Oo, kasi yung Kaso kailangan mo siyang laanan ng fund kasi mahal ang therapy. Last nating inquire kay Ma'am Dalia, nasa 800 pesos bawat session. So, ngayon pa lang, medyo adjust na kayo kung nagkakatrabaho yung asawa mo. I-save yung iba para meron kayong, hindi tayo mahihirapan. Kagaya niyan, may nagbigay si Tita G. So, may trabaho siya, makakuha ulit siya ng pamasahe naman ninyo. Hindi tayo pwedeng magdepende lang sa natulong. Kailangan meron tayong kusa, meron tayong sariling diskarte. Kasi marami tayong tinutulungan hindi pwedeng lahat ibuhos doon kasi syempre yung iba naman ang magsasuffer, yung iba nating tinutulungan. So kung merong kunting na-bless, gawa ng paraan na makahanap ng para sa ibang needs naman ng bata. Basta gano'n na lang, babalikan kita at kausapin ko si Kuya Jeff kung pwede siyang ipasok bukas. Sayang din na bakante, wala siyang trabaho. Yan, thank you kay Tita G at sa mga kaponi sponsor natin na nagmamahal kay baby Maria Vishna.
Mariana Vishna. Ayan, sana tuloy-tuloy po natin siyang matulungan kasi talagang kailangan para Yun na naman maagapan. yung naman namin ni Mama. Itinex na lang namin kasi hindi naman sumagot. Yun, nag-reply. Ayan, sa May nag-reply doktor. pero ibang number. Secretary siguro nila yun. Oh, sabi August 21 it is scheduled. Dapat maaga kasi maraming nagpapacheck up, di ba? Nung nagpunta tayo, inabot tayo ng hapon na. Oo. Pero sabi ni Tita dun sa Alanos, kapag pag yung sakyan namin, doctors, dun kami ibababa sa malapit lang dun yung yung sakayan papunta pag uwi dito. Pag doctors yung sakyan namin, tas mas barato daw yung Magtanong-tanong na lang kung nandoon. mas barato daw yung pamasahe kaysa sa Banbans. Oo. Okay, sige. Basta sa ngayon, muna. Huwag mo munang ilabas-labas, i-expose sa kalsada dahil napakainit ng panahon at saka para iwas. Pag ganito kasing bata, mabilis mabilis magkasakit silang or maanuhan ng yung sakit o nadapuan. ubos. Kaya ingatan mo, ha? Para pag nag-check up kayo, mawalang maging problema. Okay, bye-bye, baby. Bye-bye. God bless you. Sana maging okay lang siya at makalakad. Update pala dun sa baby na isa naman, si Baby Jonel. Ngayon nasa Manila pa sila. Nag-undergo siya ng tawag doon, MRI at saka yung bukol niya sa likod, inuuna munang paimpisin or operahan po yata. At hirap na din sila sa panggastos lalo't kumbaga ultimo pagkain, isa lang daw yung libre, isang bantay lang yung isa. Kailangan bumili ng para sa kanya. Sabi ko, sige, susubukan nating magawan din ng paraan. Yun naman, hydrocephalus yun kapon. Plano sana natin siyang matulungan magpaano sa ulo, yung malagyan ng shunt para madrain yung fluid niya sa ulo at maging normal. Parang yung anak ni Mami Lee. Kaya, ayan, sana lahat yun natin. Hindi man ganun kalaki itong ating channel, at least meron impact sa mga bata, sa mga kailangan matulungan. Muli, thank you sa ating mga sponsors at naway maging malusog lang tayo para mai-continue yung ating mga pagtulong. Ayan, bye-bye baby. Save mo yan, ha? Dadagdagan pa natin yan para yung na lang ninyo, yung pamasahe at saka pagkain yung pag-ipunan. Kakain muna tayo. Meron tayong sponsor. Ating anonymous sponsor. Thank you po sa food. Dito tayo sa Mang Inasal. Hungry na? Sausawan. Mga kapone natin dyan, kain po.